ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, impunto alas 8 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kang kaingon nga mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Yin bantayan, yin sunod, yin tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatinan. Yarian! Radyo Pilipinas. Ayong kaga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sa Biyernes. Ayon 9 tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita, Janelle Waclay, kagkaroon sa aton ng mga pangulong dinalaan. Masobray sa kalibo ka soldado kag mobility assets gin-deploy sang 3rd Infantry Division sa Western Visayas para sa nagahilapit nga eleksyon. 3rd Infantry Division Commander Michael Samson nagpatigayon sa inspeksyon sa mga Election Monitoring Action Center. Mga ACM kag eleksyon para pernalia nga nasilyuhan yara na sa designated warehouse uno sa Commission on Election. Negros Occidental handa na sa piniliay. Probinsya ng Capiz may masobra 539,000 karehistradong abotante sa piniliay subong nga Mayo 12. Suspect sa pagpatay sa veterano nga journalist kag former Kalibo Mayor Johnny Dayang natumod na sang kapulisan. Sa Iloilo City Nutrition Center gin-inagurahan. Kag SSS nagserbing sang violation notice batok sa 87 ka mga delinquent employer sa Panay. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:03 sa aga kagkaroon sa detalye na sa aton nga mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 1,400 ka mga soldado kag 48 ka mobility assets ang gin-deploy sa 3rd Infantry Division, Philippine Army para magbantay sa naghilapit nga election sa Western Visayas. Iga-deploy mga soldado sa mga strategic na lugar sa Western Visayas agud magatag sang seguridad sa mga Board of Election Inspectors, COMELEC personnel pati na ang mga voting centers. Antes ang deployment ginpaidalom sa orientation briefing ang mga soldado kag gintagaan sa igtalupangon na dapat apolitical sila kag magatutok sa pagpatuman sang kalinong kag katawhay base sa mga election laws and regulations. Ginpaidalom man ang mga soldado sa training and coordination exercises nga ginalakipan sang contingency planning, crowd control kag legal orientation. Target sa 3rd Infantry Division na safe, honest kag peaceful election sa region. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para masiguro nga matalun sa paghiwat sa 2025 midterm election, naghiwat sa inspeksyon ng 3rd Infantry Division pagi kay Commander Major General Michael Samson sa mga Election Monitoring Action Centers sa Western Visayas. Una ginpadulungan sa opisyal ang Regional Election Monitoring Action Center 6 sa diin gin-supervise ang opisyal ang distribusyon sa mga election paraphernalia kag mga ACM sa mga voting centers sa rehiyon. Ang REMAX 6 isa ka joint initiative sang Police, Regional Office 6, GTF Spare kag Philippine Coast Guard nga magaserbe central hub para sa pagkuha sa mga datos, may kaangtanan sa monitoring sa nagkalatabo sa mga insidente na angot sa piniliay. Gin-review man ni Samson ang deployment sa Quick Response Team sa AFP sa makawanuhanan na pasiguro ang secured kag insakto sa oras nga pagdulong sa election materials.
Ginpadulungan man ni Samson ang provincial, municipal kag city election monitoring action centers. Ginassess sang opisyal ang kahandaan sang militar nga maghatag sang gilayon nga suporta sa COMELEC kag law enforcement units. Bugos ang kumpiyansa ni Samson sa mga soldado nga mapatuman nila sa insakto ang ila katungdanan para mangin malinong kag matawhay ang piniliay sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pasidunggan sa 3rd Infantry Division Philippine Army ang mga soldado sa isla San Negros. Naging pakita ang ila kaisog sa mga operasyon kontra rebelding komunista. Ginpangunahan ni 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson ang paghatag sang medalya sa 120 ka soldado sang 47th IB bangod sa madinilagon nga operasyon batok sa mga rebelde sa Negros. Sa paglagas sa mga rebelde, 7 ka mga rebelde ang napatay sa enkwentro nga nagluntad sa barangay Tapi, Kabangkalan City, Negros Occidental sang Damlaglang. Sa isa ka separado naman nga seremonya gintagaan sang Wounded Personnel Medal ang pilason nga soldado sang 62nd Infantry Battalion. Ang soldado na pilasan sa nagluntad nga enkwentro sa barangay Humay-Humay, Gilhulngan City, Negros Oriental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga ACM kag election paraphernalia nga nasilyuhan yara na sa tagsa ka mga COMELEC designated warehouses. Sa detalye, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Matapos ang madinilagon nga pagkandak sa final testing and sealing, inbalik na sa warehouse ang indesignate sang COMELEC ang mga ACM sa gamiton sa maabot nga eleksyon sa Mayo 12. Ang final testing and sealing ang kabayan sa mga electoral activities sa diin suno kay Iloilo City COMELEC Election Officer Attorney Pinky Tentativa ang nagapakita nga functional ang mga gamiton nga ACM sa adlaw sang piniliay. Sa syudad sang Iloilo may 417 ka mga presinto sa diin pagkagamiton ng mga makina sa 66 ka mga identified voting centers. Matapos nga masilyuhan, ang City Treasurer's Office na ang in charge sa pagkustudiya sa mga nasilyuhan nga election paraphernalia kag liwat nga pagabuksan sa Mayo 12. 24/7 naman ang pagbantay sa kapulisan sa mga designated warehouses nga mayara sang CCTV camera dugang pa ni Attorney Tentativa asa sa natalana nga pagtransport sa kagamitan balik sa mga polling precincts sa eleksyon. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 41,000 ka mga personnel sa DepEd Western Visayas magaserbe sa nagilapit nga Mayo 12 nga midterm election. DepEd Western Visayas preparado na sa eleksyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ang balita ni Sobra 41,000 nga personnel sa Department of Education ng DepEd Western Visayas ang magaserbe sa adlaw sa midterm election sa Lunes, Mayo 12. Sa masobra 41,000, masobra 35,000 sa ila ang teaching personnel nga kabahin sa Electoral Board o EB kag masobra 5,000 ang Department of Education Supervising Officer kag support staff. Gimpahayag ni Hernan Escolar Jr., Information Officer sa DepEd Western Visayas, nga preparado na ang mga personnel sa ahensya lakip man ang mga bultuan nga magaserbe bilang voting places para sa eleksyon sa Mayo 12. Una na nga gimpahayag ni Escolar nga may tukuro nga Election Task Force ang Regional Office nga i-activate sa Mayo 11 para magabaton sa anuman nga complaints lakip ang makita nga irregularity sa mga pumuluyo nga involve ang mga DepEd personnel. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Handa na Negros Occidental para sa piniliay sa maabot nga Lunes suno sa kay Commission on Election Negros Island Region Assistant Regional Director Josel Macute. Mga minor problem lang ang ila ginatubang sa giniwat nga final testing and sealing sa mga automated counting machines. Naibaluan nga may 2,000 ka ACMs. Ang Negros Occidental ang gamiton sa masobra 2 ka milyon ka rehistrado nga botante sa Negros Occidental kag Bacolod City. Samtang wala pa sa may nabalag nga ang COMELEC NIR nga anuman ng mga insidente nga posible nakatublag sa piniliay sa Lunes. Ginpalagyan ni Macute ang tanan nga botante nga magboto sa temprano agud malikawan ang pagginutok sa ulihi nga mga inoras sang pinili. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagtutok sa Police Regional Office 6 sa May 12 midterm election padayon ang kapulisan sa pag-aresto sa mga nagalapas sa COMELEC gun ban. Sa datos ng PRO 6 yara nasa 66 ka individual ang nadakpan nga naglapas sa COMELEC gun ban. Ini ang sandig sa datos sang PRO 6 sumalin sang nagumpisa ang election period sa tong Enero 12 tubtob Mayo 7. Sa 66 ka mga nadakpan, 62 ang sibilyan kag 4 ang uniform personnel nga nadakpan.
Naglabot naman sa 69 ka pusil, gun replica kag explosives ang nakumpiska sa mga arestado. Suno kay PRO6 spokesperson Lieutenant Colonel Arnel Solis, nadakpan ang mga suspect sa checkpoint kag police operations. Sa nagahilapit nga piniliay, nakatutok sa gyapon ng PRO6 sagud madakpan ang mga nagadalasang armas nga hindi otorisado kag para matapna nga magamit ini sa anuman nga sahi sang krimen. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Probinsya sa Capiz may yara sang 539 bil ka mga rehistrado nga botante nga mga boto sa nagahilapit nga piniliay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yara sa 539,459 ka mga botante ang rehistrado sa bilong nga probinsya sang Capiz sandig sa pinakauli nga datos sang Commission on Elections. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo kay Attorney Salud Milagros Villanueva, Provincial Election Supervisor, ang Capiz may ara sang 473 ka barangay kag 468 ka voting centers. Samtang may ara sang 3,185 ka mga established precinct sa probinsya kag 773 ka clustered precinct nga gin-assign sa duha ka distrito. Sa first district, Rojas City ang may pinakamadamo nga rehistrado nga botante na naglabot sa 112,000. Sa segundo distrito naman, Tapas ang may pinakamadamo nga botante nga naglabot sa masobra 37,000. Ginsundan ini sang Tumaraw nga may masobra 32,000 kag Mambusaw nga may masobra 28,000. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Natungod na sa Special Investigation Task Group ang suspect sa pagtiro patay sa veterano nga journalist kag former Kalibo Mayor nga si Juan Johnny Dayang. Sa giniwat nga press con sang Aklan Police Provincial Office, ginkilalang suspect kay BB Boy Kim Wensi Bayang Antonio, 39 anyos kag residente sa Bacoor, Cavite. Suno sa SITG Dayang, na-identify si Antonio sa giniwat nga backtracking sa diin Abril 3 pa lang nagatiner na ini sa isa ka lodging house sa Kalibo. Natugiban man ang rental company nga ginrentahan sang suspect sang motorsiklo nga iya gingamit sa paghimo sang krimen. Nagagawa sa record sang PNP nga nadakpan man sadto ang suspect sa isa ka bypass operation sa siyudad sang Pasig sang tinalikdan nga 2021. Sa karon pa dayon nga ginapangita sang kapulisan ang suspect nga nakagwa na sa Western Visayas. Naibuluan na gintiro patay ang veterano nga journalist sa iya balay sa barangay Andagaw, Kalibo, Aklan sa nagligad nga Abril 29. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagtagdag sa 500,000 pesos o kuntunga sa milyon ka pesos nga padya sa Aklan Governor Jose Enrique Miraflores kag Kalibo Mayor Jory Sucro sa sinuman nga makatudlo nga madakpan ang suspect sa pagpatay sa veterano nga journalist kag anay alkalde sang Kalibo nga si Mayor Juan Johnny Dayang. Kasunod din isang pagtumod sa Special Investigation Task Group sa identity sang suspect kag ginkilala nga si Boy Kim Wensi Bayang Antonio sang Bacoor, Cavite. Ginpasalamatan naman ni Police Regional Office 6 Director Jack Wangki ang mga opisyalis kalakip na makatapos ang media sa ila suporta agud matagaan hustisya ang kamatayon ni Dayang. Nagapila si Wangki sa komunidad kag sa pamilya sa suspect nga pangabayon ini nga magsungka kag atubangon ang krimen. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 29 ka mga benepisyaryo sang Cash for Work sang Kalahi Seeds Program gindeploy sa mga opisina sang gobyerno. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Dali sang balita. Gin-deploy na sa nanungahituhan nga opisina sang gobyerno ang 59 ka benepisyaryo sang Cash for Work sang Kapit Bisig laban sa kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services sa Kalahi Seeds Program sang DSWD6. Mag-aubra ang mga benepisyaryo sa sulod sang 50 ka adlaw. Ang mga benepisyaryo nga graduate na ang makabaton sa tig 513 pesos kada adlaw kag 256.50 pesos naman para sa mga estudyante. Lakip sa opisina ko sa diin mag-aubra ang mga benepisyaryo amo ang Iloilo City Hall, Office of Civil Defense Region 6, Tikod Elementary School sa La Paz, katag mga barangay ho sang Kaingin kag San Nicolas sa distrito sang La Paz sa syudad sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Uswag Iloilo City Nutrition Center gin-inaugurahan na. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni Emma Rose Santiago. Formal na nga gin-inaugurahan sang Iloilo City Government ang labing-una nga Uswag Nutrition Center sa General Luna Street sa city proper sang Huwebes. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas,
DOH Regional Director Dr. Annabel Yumang, Vice Mayor Jeffrey Ganson, mga konsehal, kag representante sa Department of Science and Technology Region 6. Ang 4 ka panalgan nga building nagatanyag sa Nutrition Office, clinic sa City Health Office, Nutrition Production Area kag Function Halls. Tinutuyo sa Uswag Nutrition Center na solusyonan ang problema sa malnutrition sa syudad gani gamiton ang food production facility sa paghimo sa Nutri-Bonds kag iban pa nga mga masustansya nga kalanunon sa mga kabataan sa supplementary feeding. Sunod kay Dr. Annabel Tang, Executive Assistant for Health, ang initial nila na target amo ang 900 ka mga kabataan nga malnourished nga nagaedad 6 to 59 months old. Dugang niya padayon ang procurement sang Iloilo City Government sang raw materials nga gamiton sa paghimo sang masustansya nga pagkaon sa mga kabataan. Ang Nutri-Bonds kag nutrition feeding mixes direkta nga ipanagtag sa mga daycare centers kag kabarangayan sa syudad kung sa diin may mga malnourished nga kabataan. Natigayon ang pasilidad pinaagi sa donasyon sang Iloilo City Government sang 2 million pesos halin sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kag 2 million pesos nga pondo halin sa DOST Region 6 sa idalom sang ilang nga Grants and Aid Program Fund. Para sa Bagong Pilipinas, sa Meron Santiago Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Maski pa mas magpasa ang Social Security System Visayas West 2 Division, ang kampanya sinibatok sa mga employers nga wala nagatuman sa ila obligasyon sa idalom sang layi. Suno kay SSS Vice President for Visayas West 2 Division Angelo Blancaver, ang ila branch sa Iloilo Central, Molo Rojas, Antique kag Calibo, nagserbe sa written notices sa 87 ka delinquent employers sa giniwat nga run after contribution evaders. Nagdangat naman sa 4.6 million pesos nga gintingog nga balor sang kontribusyon ang wala ginremit sang 87 ka mga employer. Naibuluan sa idalom sang RA 1199 ginmanduan ang mga employer nga ipasakop sa SSS ang tanan nila nga mga empleyado sa sulod sang 30 ka adlaw humalin sa actual employment date kag i-remit ang nagakaigo nga monthly contribution. Apang napaslawan sa pagsunod sini mahimo magapakatubang sang multa nga 5,000 to 20,000 pesos. Kaya pagkapreso sang anom ka tuig o kung anom ka bulan tubtob 12 ka tuig. Suno kay Blancaver ginatagan sang 15 ka adlaw ang mga delinquent employer nga magsettle sang ila obligasyon sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa probinsya sang Aklan sa diin may malapad nga kabukiran, agricultural land kag dagat nagapabilin nga prioridad ang pagtipig sang natural resources. Suno kay Arnolfo Magcope sang Provincial Agriculture Fisheries Council sa Aklan. Sa usapang agrikultura program sila ang nagatudlo sa mga mangunguma kag mangingisda nga ipabilin ang mga tikang agud hindi maabusuhan kag magguba ang palibot labi na ang source sang palangitan-an sang mga mangunguma. Aktibo man ang PAFC Aklan sa pagpatuman sang training kag education sa komunidad sa mga IP sa pagtumod sang labing kinahanglanon nga infrastruktura kasubong sang pagtukod sang farm to market roads, bodega, kag madamo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Upo sa pagbulig ng Provincial Agriculture and Fishery Council sa Aklan sa pagpalabot sa mga concern sa mga mangunguma kag mangingisda sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Suno kay Arnolfo Magcope sang PAFC Aklan halin sa pagkuha sang suwestyon. Paghinon-anon sa farmer kag fishery sector, ila ginatipon ang mga datos nga kinahanglan kag ginapresentar sa LGU kag Department of Agriculture. Lakip man sa ginabuligan sang council ang programa para sa indigenous people, mga rebel returnees, farmers cooperative kag civil society organizations. Ang damlag lang, kamay sang pagsaulog naman sang Farmer and Fisher Folks Month subong nga bulan sang Mayo, naghiwat sang candidates forum ang PAFC agud mahibaluan ang plataporma kag programa sa mga nagapadlagan nga kandidato sa sektor sang agrikultura sa probinsya sang Aklan. Importante gid ang kolaborasyon kag maayo nga komunikasyon agud magdihon sa mga rekomendasyon kag mapalabot sa natungdan nga ahensya agud gilayon naman nga maaktuhan dugang pa ni magko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 500,000 ka
day visitor na balhag sa probinsya sang Antique sa unang quarters ng 2025. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa Report. balita ni Hope Turichan. Nakabalhag sa masobra tunga sa milyonyo day visitor ang probinsya sang Antique sa unang nga 3 ka bulan sang tuig 2025. Sunod sa provincial government, naglabas sa 500,305 ang day visitor sang probinsya sa unang nga quarter sang tuig. Mga nagbisita apang wala nag-overnight stay. Nakita nga kabangdanan sa mataas nga day visitor sang Antique ang pag-host sa Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2025 sa diin kalabanan ng mga hotel sa Banwa sang San Jose, Hamtik kag Sibalom ang fully booked. Samtang sang Semana Santa sang April, naglabot sa 63,303 ka mga turista ang nagdugang pa sa numero sang day visitors sang Antique. Kung madumduman sang tuig 2024, masobra 1.9 million ang day visitors sang probinsya. Kilala ang Antique sa tagline nga Where the Mountains Meet the Sea. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Deliver na sa Department of Public Works and Highways Region 6 ang dugang nga mga educational facilities sa Department of Education sa probinsya sang Guimaras. Ini matapos matigayon nga makumpleto sa DPWH Guimaras District Engineering Office ang konstruksyon sa 15 million pesos 2-story 4-classroom building sa Nueva Valencia National High School sa Barangay Poblacion, Nueva Valencia. Kompleto ang pasilidad dalhin sa mga hulot klasihan, ceiling fan, 2 cubicle restrooms, designated restrooms sa mga persons with disability kag fire alarm system. Lakipan sa nahumaan ang 2-story 4-classroom building para sa Dr. Catalino Gallego Nava Memorial High School sa Barangay Constancia, San Lorenzo, naging punduhan sang balor 15 million pesos. Paagi sa mga bagong pasilidad, ginapananaw nga mas mangin masulhay ang sitwasyon sang mga bumulutho sa ila pagtuo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Walang magana ng kliyente ang bagong gin-rehabilitate nga comfort room sa Iloilo Sports Complex sa Magsaysay Village, La Paz. Ini sa tapos ginbuksan sa publiko ang pasilidad sa diin naglabot man sa 1 million pesos ang pagkayo sang male CR. Suno sa Iloilo Provincial Government, magpakita ini sa nga ang sports complex sa kilala nga hub sa mga lokal kag regional nga mga pahampang may ara sang maayo nga pasilidad kag mga kliyente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Oras News. sa Radyo Pilipinas, 22. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kag inyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Biyernes, May 9, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa atong Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Good morning kay Sir Apple Diap Taasan nga nagaupod sa aton nga pagpangalagad kag kay Sir Sherwin Marco Wia. Thank you gid sa inyo and good morning. Wala na kita sa tiyempo. Diri sa aton nga pagpangalagad, ini na gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami,
Kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago.